Napakabango at napakasarap naman yung palaman ngayon ng ating meat buns. At malaki yung ating buns ngayon kasi medyo malaki yung putol ng ating dough. Kaya tara na, gawa na po tayo. So dito, unahin talaga nating gawin yung pagluluto ng ating palaman. Pag uminit na yung kawali, maglagay ng mantika at isunod ng igisa yung bawang at sibuyas. Sunod ilagay yung ground beef. Pwede talaga tayo ditong gagamit ng pork. Yung aking giniling na baka ay pinakuluan ko lang huyan bago natin dito igisa. Igisa lang natin ito hanggang sa ito'y mag-light golden brown. At yung ating patatas, carrots, at gagamit tayo dito ng 2 lata ng ating dry peas at kuhanin lang natin yung tubig. At haluin ko lamang ito at dito maglagay tayo ng tubig para po pangpalambot ng ating patatas at carrots. At sa ating pangpalasa dito, naglagay ako ng beef nor cubes at asin at soy sauce at kunti lang talaga na bitsin. At naglagay pala tayo dito ng black pepper mga hindi lang naipakita. At haluin lang po natin yan, hintayin lang natin na lumambot yung ating carrots at patatas. At pag okay na yung ating palaman, bago natin ito hanguin para may kunting lagkit or lapot yung ating palaman, ay maglagay tayo dito ng harina. Yung harina ay tunawin lang muna natin ng tubig. Ito okay na yung ating palaman, itabi lang muna natin. Gawa naman tayo ng ating dough. So dito gagamit lang ako ng all-purpose flour. Yung ating yeast, bread improver, and then haluin. Dito sa ginawa nating butas sa gitna, ilagay natin dito yung asukal, asin, itlog, at vanilla extract. At dito hindi ako gagamit ng tubig, kundi evaporated milk yung ilagay ko. At haluin ko muna ito ng mabuti, siguraduhin na matunaw yung mga dry ingredients bago ko dito unti-unting basain yung harina. Masahin ko lang yan ng mabuti hanggang sa mabasa yung harina. At dito mga palangga ay gagamit ako dito ng BOS or yung butter oil substitute ng achievers. Kung hindi mo pa ito nasubukan na ilagay ito sa ating mga dough ay abay ga, subukan mo na. Yung ating dough dito, pag ito yung ating ilagay ay napakalambot at ang bango. Pero kung gagawa ka na ngayon sa ating recipe na kung wala ka nito, ay pwede naman yung shortening or margarine, pwede ding ba? Kung walang mga machine na pwedeng magpakinis ng ating dough, ay pwede talaga na masahin mo ito ng manumano. Basta siguraduhin mo lang ga na mapakinis mo ng mabuti na yung elastic talaga yung ating dough. At medyo malaki ngayon yung ating meat buns kasi 55 grams yung putol ko dito. At pagkatapos ko yung putulin dahil malambot lang naman yung ating dough ay agad ko na huyang palaparin at lagyan ng palaman. Yung aking palaman dito ay puno yung 1 kutsara. At isarado lang natin ng mabuti yung ating dough. At isalansan lang natin ito, ilagay natin sa ating mga plancha, pero yung ating plancha, ibanyahan lang natin yan ng shortening. O di kaya margarine. At pagkatapos ay butas-butasan lang natin ito gamit yung ating tinidor. At pagkatapos nito ay palsahin lang natin yung ating dough bago natin ito lutuin. At pinaalsa ko lang ito ng 2 oras, ay isa lang ko na. Pero bago ko ito isa lang, ay banihan ko muna ito ng itlog. At pasensya na kayo mga ga, nagluko yung ilaw ko dito. At niluto ko ito sa init ng ating oven na 180 degrees Celsius sa loob po ng 15 minutes. At ito yung tinapay na kadalasan na ino-order sa amin pag sila po ay may libing. Yung pang merienda po, pag naglibing po sila. At yung pinakamalaki namin dito na putol, yung 60 grams at overload na yung marami yung palaman is 25 pesos ga. Kasi mahal din yung ating meat. At hanggang dito lang yung ating video. Maraming salamat at bye-bye. Sana may natutunan.